Nais pang magsagawa ng karagdagang pagsusuri para kay Janet Lim Napoles, ang kanyang mga attending doktor. Ito ay matapos ang pagpupulong ng mga St. Luke's doktor na nirequest ni Napoles at ng mga doktor sa ospital ng Makati, kabilang din ang dalawang kamag-anak at abogado nito. Dahil dito wala pa ring schedule ang ospital para sa operasyon ni Napoles. Ngunit mungkahin ng OSMAC na gawin na ito ngayong darating na araw ng linggo. Nilinaw naman ng ospital na hindi urgent o minamadali ang pag-opera kay Napoles. Now, ang challenge ng management sa dalawang teams, that is both our own doctors and the doctors of Mrs. Napoles, is surgery on Sunday. However, ang request naman ng team which we gave into is they would like to review all the tests that were performed. They would like to re-examine Mrs. Napoles and before we can really set a date for the procedure. So since elective yan, doctors are more relaxed. But if you're saying na may urgency at kailangan today gawin, wala. 8 doktor ang hahawak ng operasyon ni Napoles, 1 doktor mula sa OSMAC at 7 doktor naman mula sa St. Luke's na nirequest nito. Sa naging pagpupulong ng dalawang grupo, nilinaw ang magiging gampanin at dapat na obserbahan ng mga doktor ni Napoles. They requested for the 7, all from St. Luke's. As I said, the OSMAC team, only one will participate in the care. The others will give us, will exercise oversight. They will monitor and observe. Samantala, posibleng tumagal pa ang pananatili ni Janet Napoles sa ospital dahil hindi pa rin ito nabibigyan ng schedule sa kanyang operasyon. Ngunit ayon kay Peralta, kung normal ang magiging operasyon kay Napoles at walang komplikasyon, 5 araw lang ay maaari na itong lumabas ng paggamutan. It depends on the procedure. We were discussing a 2-step procedure or a single-step procedure. I'm not at liberty to say kung ano yung mga procedure na yon. If we go straight to the single step, mabilis ang recovery. If she, without complications, she ambulates very early, siguro we're looking at 5 days post-op. Samantala, ayon kay Dr. Peralta, mataas pa rin ang blood pressure ni Napoles, ngunit stable naman ang kalagayan nito at kasalukuyang ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang gamutan. Ayon pa sa doktor, maging ang diet nito ay kanila pa rin na binabantayan. She's doing okay. A diet consisting of, I'm not directly involved, but since she's hypertensive, she's diabetic, it's low salt, low fat with no sources of simple sugars. Nilinaw naman ng OSMAC na may kakayahan ng kanilang ospital na operahan si Napoles. Ayon pa rito, choice ng pasyente kung sino ang mga doktor na nais niya. Siniguro rin ng doktor ang seguridad sa nasabing ospital. The security is not the hospital's responsibility based on the court order. Inaugment po lang po namin with our own security. So where we felt that kailangan ng tandem, kumbaga, nag-deploy po kami ng sarili namin security staff. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.